Sa gitna ng matinding tensyon sa Middle East, April 15, nagkaroon ng repatriation ng 300 plus OFWs. At ang nakakalungkot, 20 doon ay umuwi sa Pilipinas na nakakahon. Bakit wala man lang reaction ang ating presidente na si Bongbong Marcos tungkol sa mga naiuwing bangkay ng mga OFW na galing Kuwait? Iyakan na naman ang mga dilawan ngayon mga kadonatics. Hindi sila makapaniwala na si Inday Sara Duterte ay nangunguna pa rin sa mga surveys. Ay nako, papalapit na kasi ang presidential election. Kaya eto, nangingiyak-ngiyak na itong si Trililing. Natingnan nyo naman yung mukha, kakabatak lang. But before anything else mga kadonatics, eto nakakalungkot talaga. Ewan ko kung alam nyo to mga kadonatics kasi hindi binabalita masyado ng mainstream media. Pero eto o yung totoo mga kadonatics. Walang silbi itong si BBM sa nangyari sa mga OFWs sa Kuwait. Eto panoorin nyo mga kadonatics. Yan. Sa gitna ng matinding tensyon sa Middle East, April 15, nagkaroon ng repatriation ng 300 plus OFWs. At ang nakakalungkot, 20 doon ay umuwi sa Pilipinas na nakakahon. At itong matindi, may isang video na kumakalat. Isang Pilipina ang nagsabi na isa raw sa 20 remains ay isang Pilipino na na-ospital pa noong January nitong taon. Bakit wala man lang reaction ang ating presidente na si Bongbong Marcos tungkol sa mga naiuwing bangkay ng mga OFW na galing Kuwait? Maraming nagtatanong kung bakit naipon ganun kadami ang ating mga kababayan. Kahit ako nagulat eh. Example ko na lamang yung isang kababayan natin na meron siyang cancer. Na-hospital siya ng January, nagkaroon siya ng cancer. So January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Kasi undocumented siya sa bansang UAE, nag-cross country siya. So nagkaroon siya ng malalang sakit. January pa lang, humingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Buwan ng January, malakas pa siya, pero humingi na siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Pero hindi siya nakauwi. Follow up kami ng follow up. So hanggang sa mamatay na lang siya sa hospital, hindi siya nakauwi. Halos 3 months o 4 months siya doon sa hospital. Samantalang nung kalakasan niya ay humihingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas, para makita yung mga anak niya. Dahil nga undocumented siya, hindi siya basta-basta makakauwi kung hindi siya hihingi ng tulong sa ating gobyerno. Guys, 3 to 4 months sa ospital. Walang aksyon ang embassy, walang aksyon ang gobyerno. 20 Pilipino ang namatay. Nasaan ang urgency? Sa ngayon, agency level statements pa lang. DMW, OWA, sabi nila natural causes daw ang pagkamatay. At di naman sabay-sabay kaya naiipon, kaya ganun karami. So ganun lang. Dead man na lang ang Malacanang. Kahit may mga umuugong pang usapan na ang iba di umano ay namatay sa pang-aabuso. Hello, Kuwait pa. Hindi yan isolated case. May history na tayo sa kanila. Ang nakapagtataka, wala man lang statement ng pakikiramay ang Malacanang o pagpapaliwanag ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Visit talaga nako, sarap magmura mga kadonatics sa administrasyon. Di maiwasang maikumpara nung panahon ni PRRD, isang OFW, natatandaan nyo, si Jubilee Ranara, ang yan grabe, sobra yan. ng reaksyon ng Malacanang noon. At nauwi pa nga sa deployment ban. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, Pinasok would you be sa happy? fridge. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Ngayon, 20 OFWs, tapos tahimik lang, andyan na tayo. May Middle East crisis pa. Pero come on, 20 OFWs ang nasawi. Documented man yan o undocumented. Napakahalaga ng ginagampanan ng mga OFW sa ating ekonomiya. Last year, di ba, mahigit 35 billion US dollars ang remittances. Mga modern day heroes natin yan, di ba? Ika nga, ang ibang bansa, ang exports nila, semiconductors, electronics, technology. Pero sa atin, maraming ini-export natin ay ang mga nanay at tatay ng mga pamilya. Yan ang malungkot na realidad. Dahil sa korupsyon, kaya kulang ng oportunidad sa sariling bayan natin. Ngayon, ito na sila. 20 modern day heroes umuwi ng nakakahon at di mo maramdaman ang malasakit ng Malacanang. Kaya di mo rin masisisi na very disappointed ang maraming OFWs sa administrasyon ngayon. Speak up talaga, grabe, sobrang nakakapanghinayang mga kadonatics. Yung bang feeling na gusto mo nang umuwi sa Pilipinas?
nagsa-struggle ka pero walang magawa yung demonyong administrasyon kasi sobra sa focus talaga sila sa pangungurakot. Grabe. Kung si Tatay Digong pa ang presidente ngayon, grabe. It's going to be a nationwide issue, mga kadunatics, 4 days. 4 days. He will speak about it, mga kadunatics. Maybe a total ban na naman kagaya noon na grabe. Humingi na nga lang ng dispensa yung Kuwaiti government, mga kadunatics, sa ating gobyerno, especially kay Tatay Digong, dahil sa deployment ban. At pati na yung mga Kuwaitis, mga kadunatics, umaapela sa time ni Tatay Digong na kung pwede lang i-lift up na yung ban sa mga OFWs, domestic helper, kasi di naman sila marunong, mga kadunatics, sa household. Kaya ito, nakakalungkot. Walang pakikiramay galing kay BBM. Kung hindi sa video, dahil sa video na ito, mga kadunatics, hindi ko alam na 20 OFWs pala nang inuwi na nasa kahon na. Grabe! Isang buhay nga lang, mga kadunatics, sobrang galit na ni Tatay Digong. Ito pa, 20. Walang investigasyong nangyari. Walang mainstream media na nagre-report. What the heck is happening, mga kadunatics? Pero sa impeachment ni Inday Sara Duterte, ay nako, kaliwat kanan, day and night, mga kadunatics, yung report. Para tabunan yung mga kademonyuhan nila, mga kadunatics. By any means necessary, gagawin nila na hindi makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Kaya ito, nangingiyak ang mga dilawan at pinklawan, mga kadunatics. Ito, panoorin natin. Si Trililing na kakabatak lang. Defenders of a Ayan. rules-based order. But always the question is, but what if Duterte naman yung next Ay, nako. president yun, saan tayo pupunta? And then they watch videos of Sara Duterte speaking in, I don't know if you can call that Mandarin, whatever she was doing. They see that and say, baka na naman ang Pilipinas, magre-revert na naman dun sa Duterte days. Before even answering those people, how worried should we be about the power of the Duterte dynasties, their staying power, and their potential return to Malacanang? Nasaan tayo ngayon, especially with the impeachment trial discussions now? Okay, let's start off by saying that we should all be very, very worried. Right. That Very, very worried. Really? Baka kayo lang mga politiko na worry, na very worry about sa... Baka kayo lang. Dapat kayo lang ang mag-worry kasi kayo naman ang may mga masasamang ginagawa. it's an existential issue as far as our democracy is concerned. We have seen Duterte Part 1, Duterte 2.0 under Sara Duterte could be worse Because because of the temperament of Sara Duterte. worse than her father? I personally believe that they're the same. Sara Duterte is basically Digong without the sense of humor and a shorter fuse. So And not the coordinates of... Yes. I mean, in fairness, kay Digong, Yeah. I mean, magaling siya. I mean, he could talk about many things kahit di I agree. and In other words, mga kadunatics, ang sinabi nitong ngukong na to, na si Sub-Saharan Africa, bobo si Inday Sara Duterte. Grabe. Ayaw niya lang banggitin ang word na bobo, mga kadunatics. Grabe. Pakisampal nga ito, mga kadunatics, kung makita niyo sa public nung umuurong na yung forehead. I believe Sara Ayan pa isa. Duterte has psychological issues. And being mentally unstable, if you give presidential Namuawa si powers Trinilig. to such a person, then that's a sure formula for an abuse of authority and power. Now, there would be oppression. There would be institutions that would be demolished because it will experience her wrath. Vengeance, yeah. Vengeance. So, let's not even
contemplate Takot na vengeance. Takot na takot talaga sila mga kadonatics, ha? Nanginginig na yung mga buto nila. a possibility that it could be any good for our country. Gusto kong balikan yan because one of the counter-argument, I don't know kung nagko-cope, yung cope mechanism. Nagko-cope yung may ibang tao sabi, but you know, si Sarah, hindi katulad ng dad niya when she was mayor of Davao, more ano daw, consultative, experts, may times na I mean, I heard this from friends in Davao when I was in Davao, na parang kumpara sa dad Oh, may friends ka pala? Ha? Hindi namin alam May friends ka pala? niya, she's more modern in terms of governance. The other thing I hear is that, but you know, people around her, she has a lot of smart people, she'll bring a lot of smart people kasi hindi, katulad ni Digong, she knows her limitations. Si Digong kasi feeling niya kaya na lahat or he would like impose his ego and will. Ito, medyo may insecurity or ito may ano. So, alam niya limitasyon. So, she'll be actually more reliant on real experts. So, wag niyo na tinignan yung surface. And then, of course, Senator, I mean, I always get worried about this. Is toxic masculinity kayo dahil lang, misogynist lang kayo, ina-attack niyo yan. And I said, no, we can talk about all Dutertes if you want. Hindi ito. What do you say to those people na parang ganun ng rhetoric na it won't be as bad? Even Americans, I heard, I won't name names. These are like in the think tank court, sabi nila, oh, she did naman IVLP, yung International Visitor Leadership Program. She's not like her dad. She's internationalized. She goes to the US. Ganun. Hindi ka. So wala siyang yung mga trauma sa US. Maglalaro yan. What do you tell to those people, Senator? Okay. Because I keep on hearing that nowadays. They have the same profile with Xi Jinping and with Kim Jong-un. Ay, nako, nakakatawa talaga ito si Trilly Linoy. They would be better. So it turns out they're not accurate in that regard. So in this case, as a political insider, we have to do better than the regular outside observer. We need to profile. We need to get inside information. Yeah. Now, what's the inside information we're getting now? That Sarah is not even talking to the Digong. older the group, Davao boys, Davao group of Digong. She doesn't have her own circle of experts that they're talking about. In fact, it's the opposite. She doesn't have the tolerance or the patience for anybody because she's mercurial. One moment she's happy, and 5 minutes after, yes. So that's Saan niya going to nakita? be a problem, and it is a problem right now within their camp. Yeah. And At least mga kadonatics, happy si Inday Sara Duterte. Ito si Mokong na Trillanes. Nakita mo bang happy itong mga kadonatics? Ay parang nagmumuko lang yung mukha niya. Ganun lang lagi. Ha? Nagmumuro. Parang galit palagi mga kadonatics sa world. it's a good thing for us right now who are planning to make sure that she doesn't be in power, whether in 2028 or beyond. And that's one thing. One thing about the Dutertes is this. One thing going for them is their age. They are relatively young. The new generation. no? Yes, so they may lose out in 2028, but 2034, they could bounce back. So this should be a perpetual vigilance to make sure that they won't be in power forever. Marathon to. Yes. Wow. Now, this is also important because ang tinitignan ng maraming, and I know you have strong views on this, ang tinitignan ng maraming observers, not only international, pero pati yung mga local na you would assume are more informed. Tignan mo lahat ng surveys. Almost 40% si Sara Duterte. Twice or even 3 times higher than the second highest, right? Including some of our colleagues here in TV5 who are being put in the surveys who may or may not run. What do you say about that? Kasi parang prohibitive frontrunner, yung ganun yung framing. Well, mga kadonatics ganun daw pala susuotin yung necktie ngayon sa loob na ng ng long sleeve. Wow, grabe. Nako, may mga amats talaga itong mga kadonatics ng dalawang to. Kanya. I think ito, yan yung problema natin dito sa mga pollsters natin. If you look at polling, let's say, sa US or any developed country, sa US, for example, they don't have a poll na lahat ng Democratic hopefuls would be in a survey with all the Republican hopefuls.
it's a scenario wherein there is one Democratic candidate against one Republican candidate. Because that scenario wherein all of them are running at the same time is non-existent. But in the Philippines, it's prevalent. Ano na sana yung media, tapos yung commercial pollsters na yung chop suey survey na ando doon lahat yung pangalan. Right. Hindi naman mangyayari na tatakbo si Bam, Lenny, and Risa at the Sabay. same time. No, that won't. 'Di ba? Ganon din si Bongo, Robin, Sara. Sara. Hindi rin mangyayari 'yon. Pero they keep on doing it just the same. Tapos hindi ngayon natin nakikita. Kailangan naman ng konting political intelligence dito. Meaning, tingnan nyo sino ba yung mga ano talaga interesado. Those who are not interested, tanggalin nyo na dito, 'di ba? Or kung gusto mo ng senaryo, you put up a three-way race na ito yung mga personalities. Ngayon, ito naman, hypothetically ito, para talagang you're trying to replicate an election day scenario. Realistic scenarios. Yeah. Kaya, hindi nila nakikita. And ngayon, siyempre, yung mga prospective donors, nakatingin sila dun sa chop suey survey mo eh. Ngayon, unfair dun sa mga hindi pick up doon precisely because hindi naman sila magsasabay. But let's say, in this case ni Lenny, ngayon, ang sinasabi niya, hindi siya tatakbo. Di ba? Can you put a scenario na tanggalin mo siya sa survey mo? Ano ngayon na mangyayari sa numbers? Ni Let's say Bam or Risa. Bam or Risa. Yeah. Di ba? Ngayon, si Bam at saka Risa, hindi rin ang tatakbo ng pareho ng Yes, sabay. isa lang sa kanila. Isa lang. So, kailangan mo talagang gumawa ng mga scenarios. I know there are privately commissioned version of that. Yes, so- not commercially available. Not the publicly available Yes, one. but the problem is the media is always putting up the chop suey survey. Hey, chapsoy. At yun ngayon yung lumalas, ay malakas si ganito, ay mahina si ganito. Pero hindi mo alam na malakas siya, pero ang ceiling lang niya, ganyan. Remember, si Digong, dun sa chop suey surveys, noong 2015, he never rose beyond 2%. Pero nung tumakbo na siya, immediately nag-jump kagad yung numbers niya. Kasi ang Diba? dami hindi tumakbo. Oo. pumunta So sa kung if you're judging the strength of a candidate through that chop suey survey, then hindi mo talaga makikita yung potential ni Digong noong time na yun. Hindi yan mag-work sa mga pinklawan, dilawan at loyalista mga kadonatics. Kahit patanggalin mo si Risa, si Bam Montevero, Bam Aquino, si Raffy Tulfo. Okay, si Lenny Robredo na lang. Versus Inday Sara Duterte. Never at never mga ngalahati yan si Lenny Robredo. And that is mga kadonatics ang facts. So, At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan you will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye. I think yun ang problema natin sa polling it's a natin. good analogy, Senator, yung sinasabi na parang ang nangyari dito is yung Republican candidate na na-consolidate lahat ng Republican versus like 10 Democrats. Parang ganun eh. Siyempre, maging chop suey yung survey. But of course, the difference in the US is that there's a party system. There's a primaries bago ka pumunta sa consolidated Democratic candidate and consolidated Republican candidate. So, ano yung proseso natin ng consolidation? Because, Senator, I'll put you a little bit on the spot here because one of the concerns I hear from some people who have the interests of the country in mind, they don't want the worst people to be in charge of Malacanang. It's parang, di ba, you're all in the same lake, not in the same boat. Yeah. But parang nag-away-away kayo. I mean, you saw, I made my efforts. I mean, I know where everyone is coming from. But sa tingin nyo, Senator, isn't it more constructive if there are like rules of engagement about how we should choose between Bam, Risa, Lenny, or even Kiko, or whoever is going to be in that mix, diba?
Kasi parang ngayon medyo hindi lang chop suey yung surveys. Ngayon parang medyo may pagkabardagulan or parang medyo open season eh. And minsan medyo intense din yung back and forth between, let's say, supporter of Lenny, supporter of Risa, and we know your stance on this issue. But looking at the big picture, kung zoom out tayo, because you said, basically your implication here is, you cannot make 10 people run against Sara. That plays into the hands of Duterte, who have a much more consolidated base. At the end of the day, you have to choose really one person to run against them. What could be the rules of engagement, if I can use that term, or modus vivendi, kung saan pwede mag-disagree, but at the end of the day, you understand you're all part of the same universe, or at least in the same lake. Okay, let me start off by saying there is no disagreement. No, there is no disagreement. At the end of the day, alam namin lahat na isa lang ang kandidato. Okay. Okay. So, pero wala pa tayo kasi doon eh. Kumbaga nasa primary season pa lang tayo. Pre-primary. Na pinupush yung Yeah. kung sino gusto mo. Ngayon, let me just go to that comparison. Sa Republicans or Democrats, 'di ba may primary sila? Marami nagfa-float. Very bitter pa 'yan eh. Yeah. Yung labanan 'yan, 'di ba? Yung kila Bernie Sanders and, sila Hillary Clinton. Yeah. Talagang grabe yung Oo. bakbakan nila. Pero nung nagkapilian na dun sa primary, Support everybody na. united. Yeah. Ganon din naman yung mangyari dito. Pero gusto ko lang i-point out yon na meron kasing magagaling sa primary, pero sa general election, hindi. Di ba yun yung consideration ng mga strategies ng US politics? Parang nag-appeal ka sa base, pero hindi sa median voter and independence. But kaya yun ang inaano nila na tipong mananalo ito, pero for sure talo ito sa general election. Ganon yung play nila. Ganon din dito nangyari sa atin. Ako, I feel si Lenny is going to be good dun sa base, pero sa general election, baka kakapusin siya. Just Hindi siya naniniwala kay Lenny. like noong 2022. Because she doesn't start early. Yun naman yun. We concede that. So, by starting late, hindi mo na ma-develop yung mga yung machinery mo, yung LGU network mo. Kung pakinggan mo si Trililing mga kadonatics, nagmumukhang export yung datingan niya. Pero, by not starting early, wala namang sense yung mga pinagsasabi niya mga kadonatics. Like for example, kay Tatay Digong. Di ba? Late na nagproklama mga kadonatics na tatakbo siya. Pero, iba mga kadonatics, mismo na yung taong nangungumpanya para kay Tatay Digong. Depende yan. It's not by starting early or late. Depende yan sa tao mga kadonatics. Kung nakita nila yung tao na may magandang credentials, competent mga kadonatics, whether late or not, susuportaan niya ng mga tao. Kagaya ni Inday Sara Duterte, kahit pa magdeklara siya natatakbo siya bilang presidente mga kadonatics sa late 2027 na, it doesn't matter kasi yung support, andun mga kadonatics, solid base yan. Ay, nako. Gawa ng Duterte already. Ngayon, exactly. ginikutan lang, sinesemento na nila Yeah. kung sinong kandida. Ito wala, nobody's even starting dun sa kampo niya. Mahina kayo kahit pa mag-start kayo ng 2022. So, pero, nako. ang default ng mga kakampings, for example, is si Lenny. So, malakas siya sa base, pero sa general election, doon ulit magsisimula late. Okay, paano ba? Paano tayo mag-start? Yeah. Because you didn't start early, hindi mo alam sino yung mga coordinators mo sa bawat probinsya sa Pilipinas, bawat munisipyo. Yung ground war. At nakita namin yan noong 2022 na hindi pwede yung social media, parang, craze na, totoo, okay to. Lang, yeah. Okay yun kung overwhelmingly popular ka in the case ni Pinoy at ni Digong noong 2016. Pero yung sa kanya, popular siya sa Base. doon sa base eh. Pero yung Ilocanos and the Mindanaoans, the Visayas are not going to be excited once mag-declare si Lenny because we've seen You that have to win before. them over. You have to win them over. Ngayon, kailangan mo talaga mag-establish. Ngayon, noong 2022, nakita namin
Kawawa. Wala nga kami madapuan anything north of Pangasinan. Mm. Wala nang point person doon, walang kandidato sa La Union, walang kandidato sa Nueva Vizcaya Sa pataas. Baguio, yeah. You're conceding a Ground. huge part of the voting population that way. Why? Because they started early. She started late. Yeah. And she's doing the same thing. And pagdating nila, ang formula nila, nakita ko kasi the people around Lenny. Ang The formula strategy is team. is just a PR campaign. Yeah. It's a social media campaign. Yun lang, yung mga picture-picture na masakay ng bus, mga ganun lang. Tinitira na yung kakakamping mga kadonatics, kasamahan niya. Tinitira na trililing karon. Lang yung wala nung But sorry, I wanna anything serious. push on that. Like, how are we even sure I mean, of course, God forbid, but how are we even sure that elections will be a safe elections? I mean, stakes are very high, right? You need security, right? Yeah. You need machinery. So you mentioned mo yung ground war. Para sa akin, you need everything. You need Yeah. protection, security, kasi this is gonna be probably even more high stakes than 2022. For me, it is more high stakes than 2022. So, can you just remind people bakit hindi pwede idaan ito sa enthusiasm, sa sharing a certain color lang at the 11th minute? No, ito ground war na ito, all-out war na ito. Okay, I totally agree, Richard, and it's good na ni-remind mo yan. Kasi yung 2028, it will involve lives and freedoms of people in power and those who would lose. Yeah. Di ba? So, pagka, let's say, the Dutertes, then you have an opposition candidate or kung sino man yung kandidatong mananalo, alam nila na pag nanalo yung kandidato na yun, diretso sila sa kulungan. Wala na magpo-protect sa kanila. Di ba? Then you have geopolitics at play. Yeah. You have Taiwan on the table. So may US, China, proxy. Lahat ito, mabigat yung stakes. And therefore, talagang very, very dangerous yung campaign na mangyayari in the coming months. Hindi ito parang John McCain na yung mga disente yung sports, ganun. wala na yun. Ito, iba ito. The Dutertes, everything on the table yan. Yeah, all in. All in yan. Hindi lahat ng Takot dirty sila. tactics, Tactics. lethal, non-lethal tactics are on the table. We're talking But it's about the understandable, right? I mean, Digong will most likely spend the rest of his life dyan sa Hague. Yeah. Two other senators close to him. One of them is still MIA. Yeah. I don't know kung may balita kay Bato. Please don't blame me for saying may nakita ako. Wala akong... I just said, kinonfirm ko what everyone knows. And you have been on the record since last year saying, not only predicting the Duterte arrest, but actually also the Bongo and Bato one, right? So, hindi lang ito si Sara, hindi lang ito Duterte dynasty, di ba? It's this whole universe of these figures, influential figures, who are gonna lose out big if hindi makabalik ang Dutertes. Well, yun na nga, no? That's what's at stake sa mga Dutertes. Sa Marcoses, on the other hand, or at least the President Marcos's family, ang at stake sa kanya, It's all existential din, yeah. Ganun yan. Hahabulin talaga din siya. Vengeance, Diba? yeah. So, ganun ito ganun yung Kaya gagawin nila ang lahat mga kadonatics involving the president, na hindi makabalik yung mga Duterte. Kasi alam nila na they are at stake talaga itong mga dilawan na to. Pati itong si Trililing ay talagang makukulong itong mga kadonatics for libel case. sinimula ng mga Dutertes yung vengeance politics 'di ba? Parang Yeah. mafia ito. Kaya yun. Kaya hindi rin ideal yung passive masyado yung kandidato mo. Na tipong pagka matalo, okay lang ako kasi wala naman at stake sa akin. I can just go I'm to good with Naga. everyone. I'm good with everyone. Diba? I'll run again for Naga. I'm okay, I'm safe. Hindi pwedeng ganun. Dapat we should share the same sense of urgency. Kung Existential kung threat, nakita yeah. nating dangers of a Duterte presidency, dapat ganun din yung nakikita ng magiging kandidato natin. That way, marirealize nila, kailangan nila mag-start early, kailangan natin mag-reach out, Yeah. kung sino-sino, kailangan natin mag-forge ng coalition with the administration
in order to win or guarantee a win. Yeah. So marami Kain So, suka. yun yung lalabas na difference between a passive candidate Yeah. and somebody who has recognized the dangers of a potential Duterte resurgence. Well, anyway, mga kadonatics, ay, nako. Thank you so much, mga kadonatics, at ingat palagi. Comment down below. Don't forget to like and subscribe, mga kadonatics. At may bagong upload tayo sa Moto Politico natin. Please pakicheck, mga kadonatics. Salamat ng marami. At eto, mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While, mga kadonatics, na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayong nakikita, kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time. Para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat, mga kadonatics. Bye-bye.